Kung sa Pilipinas pa rin ako nagtatrabaho mula noon hanggang ngayon, malaking tsansa na hindi ko masuportahan yung hilig ko sa art. Mabuti lang nagkaroon ng pagkakataon na makapunta at makapagtrabaho dito sa South Korea. Di naman sa nakakaluwag-luwag na ako, pero kahit papaano nagagawa ko na magtabi ng paunti-unti para naman masustentuhan ko yung mga bagay na hilig ko at makabili ng konting luho para sa sarili ko. Ako nga pala si Kyle Martin, isa akong artist na nandito nga sa South Korea bilang isang OFW. At katulad nga ng sinasabi ko, katulad na lang nitong iPad, sa ngayon matuturi ko pa tong luho. Kasi syempre hindi pa naman ito nakapag-produce ng pera, although tumatanggap ako ng mga art commissions digitally, mga digital artwork kahit paano. Pero wala malayo pa sa pagka-ROI. Hindi naman siguro sa pinagsisihan ko yung pagbili ko nito. Pero naniniwala ako na magagamit ko sa mga future projects ko. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang muna. Mahalaga kahit paano. Masasabi kong malaking investment din to para sa art career ko or para sa sarili ko. Siyempre, kahit paano na lumalawak yung knowledge ko, especially sa digital art. Recently kasi, parang mas naglilin ako towards sa traditional art kaysa digital art. Nag-enjoy talaga ako kapag nararamdaman ko yung texture ng papel tsaka yung medium mismo. Although, nag-enjoy rin naman ako mag-digital art kasi paramdam ko mabilis yung proseso madali magkulay, madali lahat. Pero wala parang nararamdaman ko na parang para ako sa traditional. But anyway, kaya ginawa ko rin tong video na to para explore din yung mundo ng digital art. Tsaka maipakita ko sa inyo or sa sarili ko rin kung hanggang saan yung capacity ko pag gumagamit ako ng iPad or ng Procreate. Yun din kasi yung isa sa main goal ng channel na to. Gusto ko masubukan lahat ng medium na nag-exist sa mundo, pati mga art styles. Kaya yung mga pinakamadali at mga accessible lang muna para sa akin yung isinisimulan ko. But don't get me wrong, syempre hindi ko naman yung binibili ng mga biglaan. Kung ano yung mga art materials na meron ako, hindi yan na one-time payment. Inuunti-unti ko yan, dinadahan-dahan ko. Kapag merong sobra sa sahod ko, doon lang ako bumibili para sa sarili ko. Kagaya na tong iPad, hindi naman to cash ano lang to, hulugan lang to. Nakita ko lang sa online na pwede pala maghulugan yung payment. So, ginrab ko na. Akala ko nga hindi nag-exist sa Korea dito yung mga ganitong hulugan yung payment. Diyos ko, mas marami pa pala kaysa sa Pilipinas. Tsaka mas madali silang magpautang kumbaga. Kaya tiwala rin ako sa mga seller kasi talagang legit kung legit. Share ko lang din na itong iPad pala yung pinaka unang expensive na item na nagkaroon ako. Meron kasi ako nakita dati sa sa TikTok bago pa ako magsimula gumawa ng mga content na gumagawa ng animations. Pero kasi nung elementary hanggang high school ako, talagang dream job ko talaga maging animator or animation o basta mga drawing na gumagalaw kasi ang hilig ko talaga sa cartoons o anime. Tapos yun, parang nagkaroon ako ng interest na balikan yung dream job ko nga. Pero syempre, hindi naman agad ganun-ganun kadali. Yun na, doon ko nalaman na pwede pala sa iPad na gumawa ng animation na kahit pang sarili lang, okay lang din. Kumbaga, naglakas loob na rin ako kasi, adult money na rin naman na to. Syempre, hindi ko naman hihingin to sa kung sino man. Kumbaga, paghihirapan ko naman to. Bukod doon, nandun din yung effect na, yung healing the inner child, something na ganun. Kaya parang lahat nagtutugma-tugma. Kaya pinush ko na rin talaga magkaroon ng iPad para makagawa ng animation. Pero hindi pa ako marunong mag-digital art talaga nun. Talagang ang nasa isip ko lang, gumawa ng animations. Kaya kung makikita nyo yung mga short content ko, yung mga short form content ko sa TikTok, sa Instagram, mas nag-rely muna ako sa animation bago aralin ng tuluyan tong digital art. For some artists, nagsimula muna mag-digital art bago nag-switch ng animation. Ako baligtad. Naglapis ballpen muna ako, tapos tumalon ako sa animations, saka ako inaral yung digital art. Wala, ganun talaga ako. Sobra akong magsugal. Talagang kahit wala akong kaalam-alam, ginugo ko na kaagad. Kaya kung in terms of failure, Diyos ko po, napakadami ko niyan. Sobrang dami kong sablay na decision sa buhay or sa art career ko na rin. Pero lahat naman yun nag-lead sa mga mas tamang desisyon. Kaya kahit papaano, nagagawa ko ng maayos at sa palagay kong tama.
gusto ko lang din muna ipakita yung evolution ng digital artwork na ginawa ko. Nagsimula talaga ako sa mga faceless, yung mga basic 2D drawings. Tapos hanggang sa nag-experiment ako ng mga something cute, something parang cartoony. Tinusubukan ko rin to sa sarili ko, yung ginagawa kong digital art, pang profile pictures. Tapos nung nagsisimula na ako mag-upload, meron mga Facebook friends ko na nagpapagawa rin. Na sinasabi ko naman din talaga na gusto ko lang mag-practice. Kaya hinayaan din naman nila ako, hinayaan lang nila din ako mag-practice. Kaya nakakatuwa rin na yun sa part na yun. Kaya every subject na may nagpapadrawing sa akin, iniisip ko talaga na dapat meron akong bagong matutunan. Hanggang sa dumating na rin sa point na gusto kong i-achieve yung slightly realism. Yun, kasi nga medyo cartooning gawa ako. Kaya nagtatry din ako ng mga realism konti. Umabot din ako sa point na sinipag din ako gumawa ng fan art. Dito, mas naging malala yung pag-experiment ko. Kasi as in lahat ng artwork ko, talagang iba-iba ng style, iba-iba ng shading technique. Ito na rin yung ginawa kong way kung paano ko mapapabilis yung art flow ko. Yung drawing process ko. Kung saan ba ako magsisimula, sa sketch or direkta kulay ba. Marami kasi mga digital artists na may kanya-kanyang estilo. Pero sa akin, mas komportable talaga ako ng freehand drawing talaga. So lahat yan talagang puro freehand drawing yan. Di ko yan tinrace. Hanggang sa, napapanood ko na sila Sam Does Art. Yun, sinubukan ko yung estilo niya. Hanggang sa naintindihan ko yung subsurface scattering. Basta kung ano naman yung word na yun. So, naipakita ko na yung full process kung paano ako gumagamit ng digital art at kung paano ko ginawa yung thumbnail ng video na to. Pero habang nire-record ko yung process kung paano ko ginagawa yon, naisip ko, ba di pa ako gumawa ng isa pang artwork, pero this time naman, yung floor plan mismo ng pinapangarap kong art studio. At bilang isang dating architect student, pero actually ilang linggo lang yata akong architect student tapos nag-shift na ako ng ibang course. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Pero basta, akala ko magiging madali na drawing process to, pero mali pala ako. Ang dami kasing pumapasok sa isip ko habang gumagawa ako ng mga sketches. Ang dami rin kasi mga tanong na dapat ko pala munang sagutin bago talaga tuluyang mabuo yung plano. Una na sa tanong kung anong sukat ba talaga ng kwarto yung gusto ko at kung ilang mesa yung meron ako doon at kung para saan ba yun. Tsaka syempre kung ano-ano mga art materials dapat yung mga nasa loob ng art studio ko. Kaya tumambay muna ako ng Pinterest at kumuha ng inspirasyon at magtingin-tingin kung anong klaseng art studio meron yung iba. So yung sukat at haba ng naisip kong studio, tinulad ko na lang din sa sukat ng bahay namin na something 50 square meter yata pero pahaba. At dahil nga nakatira kami sa row house, tapos nasa bandang gitna pa nakapwesto yung mismong bahay namin, inisip ko na lang na parang ganun din yung setup ng studio ko. Ang disadvantage, walang bintana sa magkabilang gilid pati sa dulo. So, ang natitirang daan papasok, yung nasa harapan lang. Siguro ang mali lang dito sa buong setup na drawing ko, nakalimutan ko maglagay ng CR, pero siguro baka pwedeng sa harapan na lang din. Sa ngayon, yan lang din muna yung gusto kong isipin kasi malawak na siya kung tutuusin eh. 4 na tables lang naman din kailangan ko. Pero syempre may mga purpose yung mga mesa na yon. Yung isang mesa, naisip ko, para sa digital art or para sa drawing tablet. Yung parang Wacom or Cintiq. Basta, something na ganon. Yung isang table naman para pag mag-video editing ako, yun, gusto ko nakaseparate sila, hindi sila magkasama. Yung isang table naman para pag magta-traditional art ako, kunwari, trip ko mag-colored pencils, alcohol markers, o charcoal, at least nakaseparate din yun. Tapos yung isang mesa naman na nasa isip ko, pang mga crafts, or something na, alam mo yun, may mga nilalagari ako or may mga dinidikit, yun, nandun talaga. Tapos meron akong isang easel at yun yung pinaka-importante para naman yun sa oils and acrylics para sa mga paintings. So, sa part ng video na to, naisip ko na kulayan na rin yung mga maliliit na detalye na dinagdag ko kanina.
Pero habang dinodrawing ito, iniisip ko na ganito rin kaya magiging kalinis yung art studio ko or yung mismong setup ko. Kasi malamang sa malamang, hindi. Kasi sa realidad, lalo na kapag nagdo-drawing talaga ako, gusto ko nakakalat lang yung mga art materials. Hindi ko alam, pero sa ganung paraan, mas madali ko siya nakikita kaysa yung masyadong nakaligpit. Unless kung tapos na ako mag-drawing talaga or mag-record ng ginagawa ko. Doon ko lang talaga tuluyang nililinis yung mesa. Pero habang nagdo-drawing ako, gusto ko nakakalat lang talaga. Nakabalandra ang lahat ng art materials na kailangan kong gamitin. So, sa parte na to, medyo malapit na matapos yung artwork ko. At malapit na rin matapos tong video ko. Pero gusto ko lang din i-share na ito na rin yung moment na dito ko na inaaral yung color temperature, tsaka color relativity. O basta yun na yun. Sa color theory kasi medyo familiar na ako. Pero dito sa color temperature, yan, ito pa yung medyo nag-struggle pa ako. Pero anyways, maaaral ko din yan sa mga susunod na art projects ko pa. So, inabot ako ng 5 oras para i-drawing tong pinapangarap kong art studio. So, here's the result.